In this video, mag-order tayo ng death certificate online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng psahelpline.ph kung saan pwede tayong mag-order ng mga PSA documents katulad ng birth certificate, marriage certificate, SENOMAR, at death certificate. In this video, pag-uusapan natin is itong death certificate. Click ko tong order now para makapag-proceed. By the way, sa pag-order ng PSA document, balik lang tayo very quick. 3 to 4 working days ang delivery kapag within Metro Manila. Kapag naman outside Metro Manila, that's 3 to 8 working days. Later on, makikita natin yung estimated time, depende sa lugar, kung gaano katagal aabutin yung pag-deliver ng document. Click ulit ang order now. By the way, kung ang gamit niyo is yung cellphone ninyo, pwede rin naman, pareho lang din yung magiging proseso. Dito sa phone ko, nasa psahelpline.ph na website na ako. Scroll up ko lang, click ko yung order now. And pareho lang din yung makikita natin. Pag kinlik ko tong death, and then check ko tong terms and conditions, privacy policy, and yung consent na rin. Click ko tong continue. From here, mamimili na lang, whose death certificate are you requesting for? Sa asawa mo ba? Sa parents mo ba? Kung sakaling kailangan ng death certificate para sa anak, kailangan tumawag sa PSA Helpline. Ang dahilan kasi niyan is magkakaroon pa ng karagdagang mga katanungan or verification. And kapag tatawag sa PSA, available lang sila from Mondays to Saturdays, hindi kasama ang holidays from 8 a.m. to 5 p.m. Let's say para sa father yung hinihingin death certificate, piliin lang to at i-click itong continue. From here, makikita natin yung mga information na ihingin sa atin. At since pareho lang naman yung proseso, kahit anong device yung gamit inyo, basta makapunta kayo sa same website, proceed na lang tayo gamit yung computer ko. But again, kung ang gamit yung is cellphone, tablet, pareho lang yung magiging proseso at requirements para dyan. Ang hihingin sa ating informasyon is details about sa requester, which is kayo yung nag-request, and then yung details about dun sa namatay. For this example, yung sa tatay nga. So, click ko tong continue para makita na natin. Your name, sex, and birthday. Kailangan yung ilalagay natin dito is kung sino yung nag-request ng death certificate, hindi kung sino yung namatay. Again, that's for step 1, pero yung succeeding information, like yung step 2, doon na ibibigay yung details about sa namatay nga. At mas maganda na basahin ito kasi may mga information dito like ito, hindi ibibigay sa inyo ang death certificate kahit may authorization letter pa. Kung sino yung nag-request, siya dapat yung magiging available para kunin to kapag i-deliver na ng courier. Also, later on, makikita natin na may dalawang paraan para makuha yung document. Pwedeng i-deliver or pwedeng i-pick up sa National Bookstore. At kung sakaling 18 years old and below, hindi pwedeng mag-order online. Mamimili rin ng ID which is dito sa bandang baba. Halimbawa, ang pinili ko is itong national ID. Itong ID rin na to ang ibibigay ko or ipapakita ko sa courier kapag i-deliver na yung document or kapag ipipick up ko na yung death certificate. So, ito ulit yung mga pagpipilian na ID. Make sure na meron kayo nito by the time na i-deliver na sa inyo yung document. Scroll up ko lang. So, kumpletuhin ko lang gender and then yung civil status, single. Pero kung married, ilalagay pa rin yung pangalan ng dalaga kasi sa bandang baba, merong married last name. So, complete name naman. Una mo na yung first name. So, nakompleto ko na yung name, first name, yung middle name, and then yung last name or apelido. This time, birthday naman. Scroll down ko lang, click continue. Step 2, yung details about sa namatay. Kung ang pinili nyo kanina is yung spouse o yung mother's name, yun yung ilalagay nyo rito. Kung sakaling yung pangalan nga pala is merong suffix, yung junior, senior, or the third, dito siya ilalagay. Halimbawa, ganyan or ganyan. So, balik ko lang kasi wala namang suffix yung name na nilagay ko dito. Click yung continue. And i-enter yung date kung kailan namatay or kung ano yung date na nagpapakita doon sa death certificate. Kasi kung merong mismatch, kung ano yung nakalagay sa death certificate mismo, yun yung ilalagay nyo dito. Click yung continue. This time, kung saan namatay based sa nakalagay doon sa death certificate. So, kung sa Philippines, keep this as is. Pero kung sa ibang bansa, may mga pagpipilian dito. Kapag okay na, i-click lang tong continue. May reminder sa step 5 kung sakali na hindi pa digitize yung PSA. So, halimbawa, alam nyo na nasubmit nyo na sa City Hall, pero hindi pa siya na-forward para maging digitize sa PSA. Ang mangyayari is makakakuha kayo ng document pa rin sa PSA pero hindi yung death certificate. Instead, ang nakalagay doon is yung certificate of negative intact.
Ibig sabihin, wala pa silang nakita sa PSA that time. Also, kung late registration, ilagay kung kailan na-register sa Civil Registrar or sa City Hall. Kung sakaling hindi sigurado kung kailan, leave it blank na lang. Pero possible may delay kasi mas mahirapan silang hanapin nga naman yung death certificate. Do you wish to proceed? Yes. Ano yung purpose ng request na to? Ito yung mga pwedeng dahilan. Kung sakaling wala rito, piliin tong others at ilagay dito yung dahilan or yung purpose nga. Click ko tong continue. May mga legal proceedings ba na pinagdaanan yung death certificate? Meron bang court hearing, supplemental, or correction ng entry? Halimbawa, yung date, kinorect, or yung pangalan, kinorect, or yung lugar, kasama yun dito. Kung sakaling meron, piliin lang, pero kung wala naman, piliin ng tong none, and then click continue. Ito na yung sinasabi ko na may dalawang option para makuha yung document. Pwedeng door-to-door, i-deliver mismo sa bahay ninyo, kung ano yung address na nilagay mo rito, doon i-deliver, or pwedeng pick-up. Kapag for pick-up, mas mura yung fees. And ito yung mga available na pwedeng pag-pick-upan sa National Bookstore, and ito yung mga branches niya. Dito sa bandang baba, kailangan ilagay yung number at email address. Bakit kailangan itong cellphone at email address? Kasi makaka-receive kayo ng email at SMS or text kapag available na for pick-up yung document. Or kahit i-deliver sa bahay ninyo, makaka-receive din kayo ng text para doon. Malalaman nyo kung nasaan na yung courier, matatrack ninyo kung ano na yung status. So, balik tayo sa pick-up very quick. And then, let's say ito yung pipiliin natin. By the way, hindi pwede ang representative dito. Kayo lang din dapat yung kumuha at dalhin ninyo yung ID na pinili nyo kanina dun sa step 1 na siyang ipipresent inyo para ibigay sa inyo yung document. So, let's say ito yung pinili kong lugar. Scroll down tayo. Click ko yung continue. Ito yung details. Again, ito yung namatay. At sino yung nag-request? Ito yon. Saan ipipick up? Ito. 335 yung document. Kung ilan yung kailangan ninyo, pwede nyo piliin dito. Let's say, kailangan nyo ng 2 kopya at ito yung magiging presyo niya. So, balik lang tayo kasi 335 to, pero kapag door-to-door delivery, 365 pesos yung presyo niyan. Kumpletehin ko lang to very quick, yung sa address. Kanina sinabi ko na merong estimated delivery date. So, ngayon kasi is September 8th. So, bibilang ng 1 business day lang simula ngayon para ma-deliver yung document. Pero kung sa ibang lugar naman yan, halimbawa, piliin natin is sa itong Nueva Ecija, and then pili lang tayo dito. Ito naman yung estimated delivery date, September 19. So, tatagal ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 business days dito sa lugar na to. So, again, clearly nakita natin na depende sa location ninyo yung tagal ng delivery date. So, ang maganda dito is may estimation naman. But again, ito ay estimation. So, pwede pa rin magbago, lalo kung magkaroon ng issue na hindi inaasahan. Scroll down ko, click ko tong continue, at ito na yung information. I-review lahat ng information dito. I-make sure na tama lahat. Ultimo yung address, pati yung details dito. Kasi, possible magkamali or hindi ma-deliver sa inyo yung document, o hindi naman kaya, hindi makita yung record kasi nga, hindi consistent or hindi accurate yung nabigay nyong information dito. Scroll down ko lang, ito na yung amount due, 365. Kapag pick up, 335. For this one, 365. So kapag okay na, i-check lang to. And para sa next step, payment naman. Hindi pwedeng magbayad via messenger or ibang way. Dito lang din sa PSA helpline magbabayad. So pakita na natin yan. Click ko lang tong continue.